Plano na po i-phase out ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang mga small town lottery o STL. Binibigyan na lang ng hanggang June 30 para mag-operate ang STL gaming firms para po bigyang daan ang panibagong larong pambansang loterya ng bayan o PLB. At kagaya po niyan, makakausap po natin si PCSO General Manager Jose Ferdinand Rojas II. GM Rojas, magandang tanghali, si PR Arcangel po ito. Magandang hapon sa iyo, Pia, at magandang hapon naman sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. GM, ano ho ba yung pagkakaiba ng STL dun sa ilulunsad, no? Yung bago, yung PLB? May mga features kaming mga binago at dun sa IRR na pinapa-approve namin at nire-refine na lang ng legal department ng OP. Ang isa dito ay magkakaroon kami ng iba't ibang mga game variants. Kakaroon kami ng minimum amount that can be played will be 1 peso. Pangatlo naman ay magkakaroon kami ng parang presumptive monthly retail receipts o parang quota sa bawat lugar. At pang-apat naman ay baka mag-introduce kami ng parang POS, yung parang online na gadget sa pagkuha ng mga tickets sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Linawin ko lang, GM, hindi ibig sabihin na lahat ng existing STL ay i-convert agad sa PBL or rather PLB? Tinitingnan namin ang kanilang mga performance at marami naman sa kanila ay maganda naging performance noong time na nag-umpisa kaming umupo rito up to date. Nagkaroon ng talagang mga 100-200% increase ang kanilang mga sales, but we are still trying to make even more improvements. At ang isa namin sa tinitingnan dito ay yung mga empleyado na from the different provinces that we have, 14 provinces and 5 cities, highly urbanized cities, na nasa mga 150,000 employees. Okay. So, pinag-aaralan pa yon, GM Rojas. Hindi pa sure kung anong magiging o kahihinatnan po ng ibang STL? Hindi. Ang mangyayari naman dito kasi ay number one, they have a June 30 expiry date. Pero kung sakali naman na magkaroon ng konting delay yung aming IRR o kung hindi pa namin o kung nasa implementation stage pa lang kami ng aming IRR, syempre it will take like a month or so before we can fully implement a new program. Magbibigay kami siguro ng temporary extension dito sa aming mga AACs para naman in order na hindi masira yung flow of government revenues na napupunta sa gobyerno at sa PCSO. Pangalawa naman para continuous naman din itong mga employment, itong mga tao na nandito sa 14 na probinsya, no? Na nasa mga 150,000 employees. At pangatlo naman, mahirap na magkaroon ng vacuum kasi pag nagkaroon ng vacuum sa isang lugar ay papasukin tayo ng mga illegal number activities. Meron na ho ba or kailan nyo ina-expect na maplansya po yung IRR? I think it's pretty soon. So we're just waiting for it, and we shall be informing the public whatever it may be para at least everybody is informed about the status of this program of PCSO. So GM, gaano kaya kalaki ang inaasahang kikitain ng gobyerno mula sa pambansang loterya ng bayan? Alam mo, unang-una yung merong yung sa 5% sa taxes sa prize fund na pupunta sa BIR yan, 55% ng ating gross sales ay nasa prize fund yan, so merong tax na pupunta sa BIR. Pangalawa naman ay meron tayong napupunta sa PCSO, meron pang binabayaran na corporate taxes itong mga AECs sa BIR, at ang pang-apat naman dito sa charity fund namin ay may porsyento na pupunta sa mga probinsya, municipalities, cities, sa iba't ibang mga distrito, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At lalong-lalo na ang magandang magagawa nito ay yung pag-i-employ ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang probinsya. Kasi alam mo, Pia, ang mga taong nagkatrabaho dito sa mga STL o sa PLB, no? Hindi ito yung mga ordinaryong empleyadong makikita mong nakapila sa job fair na graduate ng college, graduate ng high school. Itong mga taong ito ay yung mga hindi nagtapos at ito yung mga talagang mga tao sa mga rural areas na nagkaroon ng hanap buhay dahil naging legal ang STL at sila ay nagkaroon ng mga minimum wages, SSL Health, Pag-ibig,
At sila naman dati ay mga naging kobradores sa illegal, ngayon naman ay sila yung mga sales representative or sales supervisor na legal ng STL at nagkaroon sila ng dignidad sa kanilang hanap buhay. GM, maraming salamat po. Si PCSO General Manager Attorney Jose Ferdinand Rojas II. Magandang tanghali po. Maraming salamat naman, Pia, at magandang tanghali naman sa iyo at sa lahat ng iyong mga listeners.